Ang title po ng pag-uusapan natin ngayon ay, anong petsa na? Yan ay sinasabi ng mga taong naiinip. Hindi ka nagtatanong ng date, sinasabi natin ito para i-imply na tayo ay naiinip na. Yung pong ating subtitle dyan is God's Time versus Our Time. Kukunin lang natin siya sa isang simple conversation ng Panginoong Hesus at ng kanyang kapatid by blood. Mababasa natin yon, yung tinutukoy ko na conversation sa John chapter 7 verses 5 to 6. Okay? At this is one of the sad parts ng buhay ni Jesus Christ nung siya ay nagkatawang tao. Mismo yung kanyang mga kapatid, sabi yan sa verse 5, for even his brothers did not believe in him. Yes, mga kapatid, sa kabila ng kanyang mga miracles na ginagawa, yung mismong mga kapatid niya na kasama niyang lumaki sa isang tahanan, magulang din nila yung magulang ni Jesus Christ, isang hapag yung kanilang kinainan habang lumalaki, maybe nakalaro niya to ng mahabang panahon nung sila ay bata. Pero nung nag-start si Jesus Christ sa kanyang ministry, nung ipinakilala niya at itinuro niya ang mga salita ng Diyos, ng kanyang Ama, hindi sila mismo naniwala kay Jesus Christ. Sabi dun sa verse 6, then Jesus said to them, my time has not yet come, but your time is always ready. Nang malapit na ang pista ng mga Hudyo, na tinatawag na pista ng pagtatayo ng mga kubol, sinabi ng mga kapatid ni Jesus sa kanya, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng mga tagasunod mo ang mga ginagawa mo? Mga kapatid, sarcastic to Parang, bakit andito ka pa? Malis ka rito, pumunta ka dun sa Judea para makita ng mga naniniwala sa'yo yung mga kaya mong gawin. Parang ganun mga kapatid yung tema ng pagkakasabi ng kanya mga kapatid. Dahil walang taong gumagawa ng patago kung gusto niyang sumikat. Grabe, no? Sakit ng pagkakasabi niya. Gumagawa ka na rin lang ng himala, ipakita mo na sa lahat. Okay, sabi niya doon sa verse 5, sinabi ito ng mga kapatid ni Jesus dahil kahit sila ay hindi sumasampalataya sa Kanya. At doon sinabi mga kapatid ng Panginoon, ito yung kasunod sa verse 6, Jesus said to them, hindi niya sinabing mga buwisit kayo, hindi walang ganon. Walang ba't ayaw maniwala, ang kukulit niyo Hindi, sabi lang ng Panginoon, matalinghaga yung pagkakasabi ng Panginoon, my time has not yet come, but your time is always ready. Sabi dun sa binasa natin, magkakaroon ng fiesta. So lahat naman tayo mga kapatid, ay alam natin kung paano ang fiesta ay ipinagdiriwang sa bawat bayan natin. Ang bansang Israel din guys ay marami silang fiesta. Hindi ito tungkol sa kung sinong patron. Nagkakaroon sila ng fiesta dahil may mga significant events sa kanilang kasaysayan na ipinagdiriwang nila. Ang piyesta na yon ay the Feast of Tabernacles o sa original Greek or Hebrew word ay Sukkot. Ang Feast of Tabernacles, mga kapatid, ito ay nag-originate nung sila ay nakaalis na sa Egypt. Kung natatandaan ninyo, ang bansang Israel noon, hindi pa sila isang bansa, sila ay alipin pa lang ng Egypt at 40 years silang naglakbay hanggang sa makarating sila dun sa Promised Land, yung bansang Israel ngayon. Okay? At ipinagdiriwang nila yung Feast of Tabernacles kasi dun sa loob ng 40 years na journey nila, pinrovide ng Lord yung lahat ng kanilang mga pangangailangan. As in guys, biro mo, naglalakbay sila sa desert, bundok, disyerto. Di ba tumawid pa nga sila sa dagat na hinati ng ating Panginoon. So, itong Feast of Tabernacles, inaalala nila kung paano sila iningatan ng Panginoon mula Egypt hanggang sa makarating sila dun sa kanilang sariling lupain na iniingatan at pinoprovide ng Panginoon yung kanilang mga pangangailangan. So, this is how they celebrate the Feast of Tabernacles. Nagtatayo sila ng mga kubo-kubo. Kung tawagin nila suka. Tapos mag-i-stay sila dun guys ng 7 days. Tapos sa loob ng 7 days na nandun sila sa Judea,
guys, ang maraming events na ginagawa doon, kagaya nung water drawing ceremony, yung waving ng 4 species, ayan, marami silang ginagawa. At kapag piyesta yan guys, yung mga tao na nasa malalayong lugar, pupunta sila sa mismong sentro, sa Judea. At doon sila magse-celebrate, okay? At doon nga sa binasa natin, mga kapatid, piyesta noon, sabi ng mga kapatid ni Jesus Christ sa kanya, oh, ba't ka nandito? Malis ka. Di ba gusto mo magpasikat? Magpakita ka doon. Di ba gumagawa ka ng himala? Punta ka doon. Pero guys, idiretso natin yung binabasa. Hindi sa inyo napopuot ang mga taong makamundo, ngunit sa akin sila napopuot dahil inilalantad ko ang kasamaan nila. Kayo na lang ang pumunta sa pista. Hindi ako pupunta. Tingnan nyo dahil hindi pa ito ang panahon ko. Verse 9, pagkasabi niya nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Ito yung last verse natin for tonight. Pagkaalis ng mga kapatid ni Jesus, papunta sa pista, tingnan nyo, pumunta rin si Jesus pero palihim. Sabi ko nga sa inyo guys, pinag-uusapan natin madalas yung mga kwento sa Biblia kung paano si Jesus Christ, kung paano niya tinutulungan yung mga humahanap sa kanya, kung paano niya sinasagot yung mga taong galit sa kanya, kagaya nito mga kapatid niya. Kasi dito, nakikita natin at nakikilala natin yung character ng Panginoon. Kasi, sabi sa Hebrews chapter 13, si Jesus Christ hindi siya nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. So whatever characteristics na madidiscover natin sa Panginoon sa mga kwentong pinag-aaralan natin, madidiscover din natin kung paano makipag-deal sa atin ang Panginoon. So sabi nga doon, sige alis kayo. Si Jesus Christ nagpaiwan. Pero guys, sabi doon sa pinag-usapan natin, 7 days yon. So hindi natin alam kung anong araw si Jesus Christ pumunta. Sabi doon, palihim na pumunta si Jesus Christ. Okay? So pag-uusapan natin guys, yung very simple conversation yet mysterious na pinag-usapan nila yung kapatid. Sabi niya, my time has not yet come, but your time is always ready. Okay? Kaya tingnan nyo, sa statement na yan ni Jesus Christ, makikita natin merong God's time at nabanggit din ni Jesus Christ yung our time. Sabi niya, my time, so that is God's time, it has not yet come. But your time, which is our time, is always ready. Babasahin natin sa ibang mga translations. So sabi sa TAB o Tagalog ang Biblia, sabi rito guys, hindi pa dumating ang aking oras. Subalit ang inyong oras ay laging naririyan. So guys, sabi ko nga, mysterious to, pero basahin natin sa iba't ibang version ng Bible para kahit paano ma-meltdown natin sa ano ba yung tinutukoy ng Panginoon, ano bang gusto niyang sabihin. Sabi sa ASND o ang salita ng Diyos version ng Bible, hindi pa ngayon ang panahon para sa akin. Pero kayo, pwede niyong gawin anong oras ang gusto ninyo. Wow, yan para mas bumababaw na yung gustong sabihin ng ating Panginoon. Ngayon, last version na pagbabasihan natin, na cross-reference natin, mula sa Ang Bible, Pinoy version, hindi pa dumarating ang tamang panahon para sa akin. Pero para sa inyo, kahit kailan, pwede. Okay, makikita natin guys, bakit siya kinokontra ni Jesus Christ, yung kanyang mga kapatid. Kasi, ang gusto ng kanyang mga kapatid, mag-showcase ka. Magpakita ka magpakitang gilas ka, maraming tao dun. Para sumikat ka, okay? Pero ang Panginoon guys, kung mapapansin ninyo at kung maaalala ninyo habang nagsasalita ako, i-recall ninyo yung ilang mga kwento na napag-usapan natin. Maraming beses na sinasabi ni Jesus Christ, kapag gumawa siya ng miracle, sinasabi niya doon sa tao, wag mo nang ipagsasabi kung ano tong naranasan mo. Ilihim na lang natin ito. Why? Kasi nga mga kapatid, nung panahon ni Jesus Christ, marami na talaga nagagalit sa kanya, including nga yung kanyang mga kapatid. Maraming beses na pinagtatangka ang patayin si Jesus Christ. Pero ito yung gusto sabihin ng Panginoon, it is not yet my time. Kailangan matapos ni Jesus Christ yung purpose kung bakit pa siya kailangan magstay. At merong tamang panahon kung kailan siya mamamatay. Kasi yung araw
at oras ng kanyang kamatayan ay merong mission siya na matatapos dapat. So kung siya ay maagang mamamatay, kung maagang isusuko yung kanyang buhay sa mga papatay sa kanya, ay hindi matatapos ng Panginoon yung mission niya. Kaya sinasabi sa kanila ng Panginoon palagi, huwag niyong ipagsasabi. Bakit? Ngit-ngit na kasi yung mga religious people nung panahon ni Jesus Christ. Ganito lang yung gusto sabihin ng kanyang mga kapatid. Sige na, magpakita ka na doon. According to my own understanding, parang ganito yung gusto nilang sabihin. Ang gusto nila, magpakita na si Jesus Christ doon para mahuli ka. Hindi sila concerned para si Jesus Christ ay matanyag. Ang totoo, naniniwala ako na isa sa mga reasons kung bakit nila pinoprovoke si Jesus Christ to be in public ay para magkaroon ng reason, ng ground, yung mga Pharisees, yung mga priest, para si Jesus Christ ay maipahuli nila. Okay? Pero sabi ni Jesus Christ, kayo na lang ang pumunta doon. Hindi pa to ang tamang panahon, pero kayo, lahat ng pwede nyong lahat ng gusto nyong gawin, pwede nyong gawin. Okay, guys, para mas lalo natin maintindihan yung character ni Jesus Christ, tignan muna natin yung point of view ni Jesus Christ sa pagkakasabi ni Jesus Christ nito sa kanyang mga kapatid. Okay, naniniwala ako guys, sa point of view ni Jesus Christ at nung kanyang mga kapatid, ito yung gusto niyang sabihin doon sa pagkasabi niya na, it is not yet my time, but your time is always ready. Yeah, you have all your time. Kasi si Jesus ay bound sa time plan ng kanyang ama. Pero yung mga kapatid niya, anytime pwede nilang gawin ang gusto nila. Okay, si Jesus Christ, ino-honor niya yung time plan ng Diyos na itinakda bago pa isilang si Jesus Christ. Imagine niyo guys, yung pagkapanganak ni Jesus Christ it is an impossible mission. Kung nanonood kayo guys yung Mission Impossible ni Tom Cruise, bago sila sumabak sa isang mission, planado lahat guys. Planado, hindi pwedeng hindi. Oo, meron silang plan pero lagi silang may alternative kasi depende sa mga magiging circumstances. Ganon din si Jesus Christ. Imagine niyo bago siya i-send out ng Diyos sa lupa para magkatawang tao, planado ang lahat. Si Jesus Christ, bound siya doon. Hindi siya pwedeng mag-advance, hindi rin siya pwedeng maging late. Why? Because it is a perfect execution ng perfect plan ng Panginoon. Kaya sinasabi niya dun sa kanyang mga kapatid, it is not yet my time. Okay? Pero kayo, yung time nyo, anytime. Pwede yung gawin yung gusto nyo. Paano tayo mai-involve dito? Okay guys, ito yung pagkakaintindi ko dun sa sinabi ng Panginoon na hindi nagbabago yung character ng Diyos. Okay, lagi niyo tatandaan na may time plan ang Diyos. So ito naman yung point of view nung conversation ni Jesus Christ at kanyang mga kapatid, kung ito naman ay sa Diyos at yung kanyang mga promises para sa atin. Hindi pa gagawin o hindi pa ibibigay ng Diyos ngayon yung mga ipinapangako niya o yung mga hinihiling natin sa prayers dahil nakatakda yun sa tamang panahon. Okay? Na siya yung mismo nagtakda. Kung meron tayong mga pinagpe-pray sa Panginoon, asahan natin mga kapatid. From the time na tayo ay lumapit sa Panginoon, nagkaroon ka ng isang hindi magandang sitwasyon, tapos idinamay mo ang Panginoon sa pamamagitan ng prayer, naniniwala ako mga kapatid, on that very moment na isinali natin si Jesus Christ doon sa ating mga problema, sa ating mga concerns, sa ating mga issues, naniniwala ako, meron agad pangako ang Diyos. Amen? Na solution. From the moment we involved Him through prayer, may nakaredy na ang Diyos na plano. Pero, hindi ibig sabihin mga kapatid na on the same day, on the same time na lumapit tayo ay ibibigay ng Panginoon o mangyayari yon. May tamang panahon yon na galing sa Panginoon. Pero sa panahon na meron tayo, anong gagawin natin? Hindi pa nga natin sinasabi yung pangangailangan natin, alam na ng Diyos eh. So ibig sabihin guys, kapag meron tayong mga haharapin na mga problema, mga pangangailangan, mga takot, or kalungkutan, hindi pwedeng mauuna tayong makaranas nun bago pa malaman ng Diyos. Hindi. Bago pa natin maranasan, bago pa natin kailanganin yung ating mga ipapanalangin, alam na agad ng Panginoon. Even before we need it,
Ang Panginoon nagseset na siya ng plan para magkaroon ng solusyon yung mga hihingin natin sa Kanya. Laging on the go ang Panginoon. Pero lahat tayo aantayin ng Panginoon, lumapit sa Kanya in prayer. So ang Panginoon, meron na siya agad set ng time para sagutin at solusyonan yung ating mga hinihiling sa Kanya. At hindi natin siya pwedeng pilitin guys na mag-advance o mag-late. Laging perfect yung timing ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, paano yung time natin? Merong time ang Diyos, meron din daw tayong time. Ano nga yung time natin? Maaari mo gawin lahat ng gusto mo. Merong time ang Diyos, at yung time ng Diyos guys, perfect yun. Hindi siya malilate, hindi rin siya magiging advance, perfect yung timing ng Panginoon. At every prayer na inilapit natin sa Panginoon, may answer doon ng Panginoon, guys. Merong answer ng Panginoon. At natitiyak natin lagi na ang sagot ng Panginoon lagi pang mas maganda doon sa hinihingi natin. Pero, hindi nga yun according doon sa panahon na gusto natin. Darating yun at His perfect time. Ngayon, paano doon sa panahon natin? Amen? So what should we be doing while waiting? So God will do it when the time is right. But are we doing the right things in our time? Kaya alam nyo guys, meron tayong mga events sa Bible na minsan kailangan tayong i-rush ng Diyos kapag hindi tayo makamove on. Minsan kasi guys, doon sa sarili nating panahon, hindi tayo makasabay sa Panginoon. Ulitin ko, ang gusto kong sabihin guys, minsan sa sobrang inip natin, natatandaan niyo guys si Abraham tsaka si Sarah. Ayan, lagi nating nagagamit, no? Di ba nangako ang Diyos kay Abraham tsaka kay Sarah na magkakaroon sila ng anak? Pero ano nga yung condition nung mag-asawa? Negative yung kanilang condition, pero nung panahon na negative na yung kanilang condition, saka pa nangako ang Diyos na magkakaanak sila. Kailan nila na-receive yung promise? Matanda na si Sarah. Matanda na rin si Abraham. Baog pa si Sarah, di ba? Tingnan nyo guys. Habang nag-aantay yung mag-asawa, anong nangyari kay Sarah? Nagkaroon siya ng idea. Sabi niya, anakan mo na lang yung katulong ko. Nag-suggest siya kay Abraham. Tingnan nyo minsan gumagawa tayo ng hakbang kasi parang gusto nating tulungan ng Diyos doon sa kanyang plano. Alam nyo guys, ang nangyari nung naanakan ni Abraham, yung at katulong ni Sarah, pinag-awayan nila yun. Nagkagulo ngayon sila doon. Kasi nga, akala ni Sarah, sasaya siya nung nagkaanak yung kanyang katulong. Hindi, nainggit siya. At siya mismo, kahit siya mismo ay asawa ni Abraham, anak siya ng Diyos Siya yung tumatanggap ng pangako ng Panginoon. Siya mismo guys, pinagmalupitan niya yung kanyang katulong. Anak siya ng Diyos kumbaga sa panahon natin ngayon. Siya yung Kristiyano, siya yung nagmamalupit dun sa iba. Bakit? Kasi yung hakbang na ginawa niya ay hindi yung hakbang na gusto ng Panginoon. At minsan, hindi tayo makamove on, hindi tayo makasabay dun sa time plan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, you have your time. Ngayon, ito yung challenge sa atin Ang Diyos, meron na siyang perfect time plan. Pero tayo, sa panahon natin, ano yung dapat nating ginagawa? Ulitin ko God will do it at the right time. But are we doing the right things in our time? Okay, hindi si Sarah at si Abraham yung ibibigay kong example ngayon guys Mababasa natin yung gusto kong sabihin sa inyo tungkol dito sa mababasa natin sa 1 Samuel chapter 16 verse 1. Sabi rito guys, nang panahong iyon, sinabi ng Diyos kay Samuel, so si Samuel naman yung pag-uusapan natin, hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Saul? Okay, tinanong it is also about time. Tinatanong niya ng Diyos si Samuel, si Propeta Samuel, hanggang kailan ka ganyan? Okay? Hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Saul? Guys, kapag tinanong siya ng Diyos, kapag may isang taong tinatanong ng Diyos na, why are you still there? Why are you still dwelling on that emotion? Ibig sabihin guys, kaya siya tinatanong ng Diyos dahil hindi ka na dapat nasa ganyan.
Nung unang panahon guys, nung mga oras na to, ang hari sa bansang Israel ay si Haring Saul. At si Haring Saul guys, siya ay inelect sa pamamagitan ni Propeta Samuel. Ito si Propeta Samuel, inelect niya si Haring Saul kasi gusto ng bansang Israel magkaroon na sila ng hari. Nag-request yung mga Israelita, kailangan na namin ng hari kasi yung ibang bansa, may hari sila, kami wala pa kaming hari. So ngayon guys, kaya naging hari si Saul kasi inanoint siya, inelect siya ni Propeta Samuel. Ngayon guys, si Haring Saul, hindi siya naging masunurin sa Diyos. Kaya ang Diyos, itinakwil na niya si Haring Saul. Ngayon, dahil hindi na siya sinasamahan ng Diyos, hindi na siya tinutulungan ng Diyos, si Samuel guys, lungkot si Samuel. Hindi siya makamove on. Ngayon, sabi ng Diyos kay Samuel, doon sa binasa natin, hanggang kailan ka magluluksa kay Saul? Iniwang ko na nga siya. Hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Saul? Inayawang ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon, punuin mo ang langis ang iyong sisidlan ng sungay at pumunta ka kay Jesse sa Bethlehem. Pinili ko ang isa sa mga anak niya na maging bagong hari. Tingnan nyo guys ang Panginoon, according to His time plan, hindi na ito ang panahon ni Saul para maghari. Meron na pala siyang gustong i-anoint. At guys, si Haring David yan. Nung time na to, si Haring David bata pa. Sabi ng Panginoon, bumango ka na nga, mag-move on ka na. Kasi meron na akong pinili puntahan mo na siya. Alam niyo, nagigets yung mga kapatid. Minsan, ang problema natin doon sa time natin, masyado tayo nagdidwell doon sa mga negative situations, sa mga emosyon natin. At kapag, tingnan niyo mga kapatid, sabi ko rito, madalas dahil nakafocus tayo sa nakaraan o it is about our time, hindi na tayo makamove forward. At hindi natin makita clearly yung napakagandang time plan ng Diyos. Tingnan niyo guys, minsan, kapag lalakad ka sa pananampalataya, halimbawa ngayon, may inspire ka na ipag-pray yung mga pangangailangan, karamdaman mo o karamdaman ng mahal mo sa buhay at may inspire ka, Lord, magpe-pray talaga ako, magpe-pray. Guys, hindi man ito lagi mangyayari pero asahan mo, madalas ang mangyayari kapag nag-start kang magseryoso na lumapit sa Panginoon at ipag-pray yung iyong sitwasyon, ang mararanasan mo minsan ang mararanasan mong kasunod, problema agad. At lalo parang lumaki yung problema ko kung kailan ako nag-pray. Nagigets yung gusto kong sabihin? Halimbawa, nagpe-pray ka, Lord, palitan mo nga yung aking ugali. Gawin mong maging mabait ako. Tapos, yung mga taong makakasama mo, hindi mabait. Lord, tulungan mo ako na humaba yung pasensya ko. Ang makakasama mo, mga taong uubos ng pasensya mo. Minsan idadaan tayo sa testing ng Panginoon. Idadaan niya kung hanggang saan tayo magtitiwala sa Kanya. Pero guys, tignan nyo kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, sometimes, kagaya na nangyari kay Propeta Samuel, meron na akong nakaredy Nakaredy na yung time plan ko. Inire-ready ko si David Kaso lang, ikaw Samuel, nakafocus ka pa rin kay Saul. At yung time ng Panginoon, hindi ka dun lugi. Kapag gumawa na ako, hindi ka talaga dun lugi. Kapag binigay ka na yung hinihingi mo, hindi ka dun lugi. Pero habang wala pa, anong gagawin mo? You have your time. So anong gagawin natin sa panahon natin? Guys, meron akong ipapakita sa inyo na very simple yet meaningful illustration. Okay? Nagpe-pray ako sa Lord, bigyan mo nga ako ng illustration kung paano namin ito mas lalong maiintindihan. Binigay sa akin ng Panginoon itong illustration na to. So imagine natin guys, itong line na to, ito yung time plan ng ating Panginoon. Magbibigay ako dyan ng mga sample data. Date lang yan, pero sample yan guys. Halimbawa, ito yung panahon guys, dito tayo nag-pray sa Panginoon. Okay? Meron kang pinag-pray. Halimbawa, ang pinag-pray mo sa Panginoon, yung magiging life partner mo na galing sa Panginoon. Sample lang Sample lang. Ngayon, dahil in-involve mo ang Panginoon dun sa situation na yon, ang Panginoon from this moment,
Ang Panginoon nakagawa na ng time plan at meron time plan ng Panginoon na dito i-fulfill ko yung prayer mo. Okay? This is my promise na from this day on, from this moment na humiling ka sa Panginoon, nag-pray ka, ang Panginoon may answer na. Pero according to His time plan, ibibigay ko yan halimbawa sa April 2025. Ngayon, ang Panginoon may time ito yung time ng Panginoon. So ngayon, in between guys, in between that, it is our time. We can do anything we want during our time. Okay? So dahil nag-pray ka sa Panginoon, pero syempre, guys, from 2015 to 2025, 10 years yan, di ba? So imagine natin, ito tayo. Dumating tayo sa point. Ito ay April 2018. So ikaw nagrereklamo ka na sa Panginoon. Ay guys, I hope nakatingin kayo sa sa mga monitor ninyo para nakikita ninyo yung aking illustration. Pero ikaw, Panginoon, 3 years na, tuloy pa ba? Anong petsa na, Panginoon? Pero guys, ang Panginoon, dahil lumalapit tayo sa Kanya, He is always there. Ang Panginoon, He is always there. Pero guys, may papakita ko sa inyo. Pero ang Panginoon, kapag tayo ay Kanyang ini-inspire, kapag tayo ay nasa presence ng Panginoon, ang motivation niya sa iyo is yung promise, yung fulfillment ng Kanyang pangako sa 2025. I mean, ganito, nagre-reklamo ka na ng 2018, pero God will deal with you, God will inspire you, at ang Panginoon, wala siyang ibang date na nakikita, kundi yung date ng fulfillment ng Kanyang pangako. Guys, nagigets nyo ba yung illustration na to? Ang Panginoon, wala siyang ibang date na nakikita. Ang nakikita niya lang yung fulfillment ng pangako niya sa iyo. Why? He can do it Alam mo yun, yung ganito ang Panginoon, nung nag-pray ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, at sabi ng Panginoon, yes, anak, yes, kayang-kaya ko yan. Kayang-kaya ko yan gawin, anak, sa'yo. Kaya ko yan ibigay sa'yo. Ganun ka-confident ang Panginoon. Pero ang Lord, nag-set ng time. Paano yung panahon natin? At yun nga, minsan guys, kapag nandun tayo sa panahon natin, hindi naman natin nakikita yung fulfillment ng Panginoon. Pero ang Panginoon, kapag kinausap ka niya, wala siyang ibang tinitingnan kundi yung fulfillment ng Kanyang promise. Kahit dumating pa tayo ng 2021, nagre-reklamo ka pa rin sa Panginoon. Pero ang Panginoon, anak, kaya ko yung ibibigay yan, tutulungan kita, akong bahala sa'yo. At kahit dumating pa tayo guys, even yung dumating na tayo sa point na parang ayaw na nating tumuloy, ang Panginoon alive na alive pa rin. Amen? Ang Panginoon, ang tangi niya ang paring nakikita yung kaya niyang gawin sa pamamagitan ng sitwasyon natin. Amen, guys? Guys, I hope naiintindihan ninyo yung kung paano ko naintindihan yung sinabi ni Jesus Christ. My time has not yet come, but you have all your time. Ngayon, tinatanong tayo ng Panginoon, what are we doing dun sa time na meron tayo habang nagtitiwala pa rin ba nga tayo sa Panginoon? O wala na, o gumib up na tayo dun sa ating panalangin. Parang tumatagal na yung pag-aantay natin. Tinatanong na natin sa Panginoon, Panginoon, anong petsa na? Kasi minsan ganito guys Kaya minsan tayo naiinip. Ito yung concern natin. Minsan ito yung concern natin Kuya Rael, paano kung masyadong matagal yung katuparan ng promise ng Lord? Baka matanda na ako at hindi ko na ma-enjoy. O di ba minsan iniisip mo yan? Halimbawa, Kuya Rael, paano yung kung mag-aasawa pa ako? Baka Abraham na din ako. Baka di ko na kaya lumakad Caregiver yung mapapangasawa ko. Diba? Guys, minsan ganyan yung concern natin kasi tayo, nagka-calculate tayo based on our knowledge. Guys, sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta Isaiah, ang isipan nyo ay hindi ko isipan. Grabe, no? Kinakalculate mo yung sitwasyon based on your knowledge. Kinalculate ko ang buong mundo based on my wisdom. At guys, hindi magkakamali ang ating Panginoon. Pero minsan nga ganyan ang concern natin paano nga kung sobrang tagal nung katuparan, baka hindi ko na ma-enjoy, baka wala na. Guys, balikan lang natin si Sarah. Si Sarah yung asawa ni
Abraham. Sa Egypt, meron silang karanasan sa Egypt, guys. Wala pa silang anak, nangako ang Diyos. Nang paparating na sila sa Ehipto, sinabi ni Abram sa kanyang asawa. Tingnan nyo, guys, Saray, maganda kang babae. Okay, ulitin ko, nangako ang Diyos magkaanak sila. Anong concern ng mag-asawa? Matanda na kami. Pero guys, nung nilalakaran nila yung pangako ng Panginoon from the time they received that promise, ano yung sitwasyon ni Sarah? Ang ganda niya. Verse 12, kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nila na asawa kita. Kaya papatayin nila ako para makuha ka nila. Tingnan nyo guys, mabuti sigurong sabihin mo sa kanila na magkapatid tayo para hindi nila ako patayin at para maging mabuti ang pakikitungo nila sa akin dahil sa'yo. Sa lupain ni Abimelech, may pangyayari pa. Guys, tingnan nyo, chapter 12 yan. Yung babasahin natin, chapter 20. Guys, imagine niyo kung ilang taon ng difference niyang mga verses na yan. Babasahin natin guys sa Genesis chapter 20 verse 2. Habang naroon sila, eto na naman, ang pakilala ni Abraham kay Sarah sa mga tao ay kapatid niya ito. Tingnan nyo guys tingnan nyo, ipinakuha ngayon si Sarah ni Haring Abimelech. Why? Bakit ang pakilala nila kapatid? Kasi sabi ni Abraham, habang tinitignan niya siguro si Sarah, ganda mo. From the time na nangako ang Diyos kay Abraham at kay Sarah, matanda na sila. Halos hindi nila mapaniwalaan na magkakaanak pa sila. Pero guys, nung tinanggap ni Abraham at ni Sarah yung promise nila, habang lumalaon ng panahon, anong worry ni Abraham? Yung hindi magkakaanak? Hindi. Ang naging worry ni Abraham, matatay pang kanila. Gumaganda ka. What I mean guys, what I mean, hindi malilate si Lord. Mga kapatid, huwag kang matakot kung hindi mo pa tinatanggap ngayon yung hinihiling mo. Huwag mong isipin na malilate ang Panginoon. If you are living in the promises of God, God can keep you young. Kaya nga nabubuhay pa tayo. Meron pang mga promises ang Panginoon na i-fulfill pa niya sa buhay natin. Kagaya nung pinakita natin kanina, di ba dun sa kwento na yon, lihim na lumipat na pumunta si Jesus Christ dun sa piyestahan. Hindi nakikita nung kanyang mga kapatid. Guys, tandaan mo to From the time na inilapit mo sa Panginoon yung problema mo, from the time na idinulog mo sa Panginoon yung iyong mga concerns, secretly, may ginagawa na ang Panginoon. Pwede ba magtiwala ka dun sa Panginoon? Ako, sa personal ko, ito yung gagawin ko in my time. I choose to trust God habang nandito ako sa panahon ko, habang inaantay ko yung fulfillment ng mga pangako ng Panginoon sa akin, magiging intimate ako, ilalapit ko lalo yung relationship ko sa Panginoon at susunod ako sa Kanya hanggat sa makakaya ko, susunod ako sa Panginoon at ihahanda ko yung sarili ko para dun sa perfect timing na ating Panginoon. And i-enjoy ko lagi yung Kanyang promises.